I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. And hello universe, it's me again mga besh. Wow, ayan. Shoutout sa mga Pilipino sa buong digdig, mga OFW, especially the Marcos loyalists and supporters. Nako mga besh, mayroon tayo another shocking update video sa inyong lahat. Nako, eto na naman po tayo. Sabi ko nga mga beswa, connect the dots talaga. Itong si, I think iba sa inyo nanonood ngayon, kilala nyo siguro yung sinasabi nila na napakagaling at matinik na pulis. Walang iba guys kundi si Police Lieutenant Espinido, no? So alam nyo, nakakagulat yung revelation niya mga bes. Itong pulis na ito makadiyos talaga. Swerte niya, nakaligtas siya mga bes nung panahon ni Dugas. At ang masaklap dito mga kababayan, mayroon siyang binanggit, no? Nako, kayo na po ang bahala na manood mga kababayan hanggang dulo. Mahaba ito dahil ako pinanood ko ito ng mahabang oras. Siyempre para ihatid ko sa inyo dahil kayo wala kayong time minsan manonood, panoorin nyo, no? At siyempre para malaman natin sa susunod na eleksyon, alam natin kung sinong iboboto natin mga kababayan. Parang awa nyo sa Pilipinas, okay? So para kumpleto Ricardo, panoorin nyo ito. May part 2 tayo dahil napakahaba itong hearing na ito guys about ng war on drugs at AGK. Okay? See you again on my next upload video. Bye and bangus. God bless Philippines. Eto na. Tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and God may help you. Yes. Thank you. Okay, salamat. Thank you, Comsec. Salamat, Colonel Espinido. Please proceed with whatever you want to say. Before my opening statement, Your Honor, Mr. Chair, I would like to thank to my God for allowing me as one of your resource person here in this Quad Committee. And to our Senior Deputy Speaker, Honorable Don Gonzales, sir, and Deputy Speaker, Honorable J.J. Suarez, sir, to all the Chairman of Quad Committee, members, uniform personnel, senior officers, visitors, good morning, sirs and ma'am. I am Police Lieutenant Colonel Joby Rodriguez Espinido, 55 years old, 28 years in service, and I assign presently at Police Regional Office 8 and Department, Personnel Department, and my previous assignment, Your Honor, Mr. Chair, when I was assigned in Samar and Leyte and Albuera and Uzamis. Just only a brief and concise opening statement, Your Honors, Mr. Chair. For the information of sa lahat naman, I was victim and robbery hold up with my family before I joined the PNP, and victim also in extortion. I said victim in robbery hold up and extortion because that group in Leyte for almost 8 years nahuli yung grupo, ako pa ang nakahuli nang magpulis ako. Victim in extortion because kami na ang na-hold up, yung mga pulis magpunta sa amin para maghingi ng pang-diesel, pang-fuel, para hulihin ang suspect. Lahat na tanong ko, Your Honor, Mr. Chair, na sa akin pagtingin, kung ako ang magpulis, it can help the government and ma-change man lang ang system ng police in a little way. I believe that the purpose of this Quad Committee is aid of legislation. It may be my experiential or experience testimony can help to legislate or to amend the existing.
For 12 years, Your Honor, Mr. Chair, I am Police Officer 1, Patrolman. Hindi ako naka-experience ng promotion. Why? Because in 2000, I am also batch of 1996 Public Safety Basic Recruit Course in PPEC in Regional Training School, Region 7, na 96, batch 96. I have encountered, Your Honor, Mr. Chair, na ako ang na-assign sa City Anti-Narcotics ng Ormoc in the time. 2000, I filed complaint to the Military Ombudsman and the DOJ of Ormoc City for 14 uniformed personnel. Isa doon yung Regional Director for Administration, yung City Director ko, yung hippie ko mismo sa station, yung Deputy, they are all 14 for bribery, direct bribery. Tumatanggap sila ng payula. Ako lang isa, Your Honor, Mr. Chair, ang nag-file ng complaint. I know, alam ko lahat kasi ako ang operatives ng City Anti-Narcotics Unit ng Ormoc at the time. Then after, nanoon si Espido, Your Honor, Mr. Chair, na Super Cup ng Leyte. Kagawian ko na kung saan ako makain yung worship ng station ko, morning at saka evening, pinapa-worship ko talaga ang mga pulis kasama ko. Nung lateral entry ako kasi at my commissionship, Your Honor, Mr. Chair, is through lateral entry. I am batch 08, 2008. First assignment ko na ako ang naging hippie ng Gandara, Samar. Ang purpose to disband the private armed groups of Samar. Then, for 1 month, I disbanded the group of Cabonyos. Nahuli natin yung mayor for 700 warrant of arrest, 600 na implement natin. Isa lang ang patay yung assistant ng private armed groups leader. Because of politicking, Your Honor, Mr. Chair, na-relieve ako ng region. But fortunately, I believe that my assignment, maski kung saan, I considered it that all things work together for good, for there is a purpose. That is from Romans 8:28. So tinanggap ko, at saka nung ma-assign as Regional Director si Brigadier General Acer Dolina, na-request naman ako, Your Honor, Mr. Chair, na mag-lead ng Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ng Region 8 for 2014-2015. For 2 months, na-disband natin ang grupo ng isang drug lord na kompetensya ni Kerwin Espinosa at the time. We apprehended 60 to 70 mga malalaking pusher. Isa lang ang patay, yung drug lord mismo. So, instead na yung regional director ko nagtawag sa akin personally, Your Honor, na may spot promotion, pero ang nangyari, relieve ako sa Mindanao. Nung ma-relieve ako, ang rason, Your Honor, Mr. Chair, instead of appreciation, because of politicking again, Your Honor, Mr. Chair. So, yun ang mangyari palagi sa akin. Tinanggap ko din, but for 6 months, when I was graduated and Police Intelligence Officers Course, schooling namin sa Cagayan, nanalo na ang previous administration. Si President Duterte na ang naging presidente 2016, na CPNP si CPNP Bato de la Rosa. Nakatanggap na ako ng call, Your Honor, through CPNP Bato de la Rosa na ako requested ng Leyte, particularly in Albuera, through the mayor of incumbent mayor, Mayor Johnny de la Serna, nasabi si CPNP Bato na nandito sa opisina ko sa Davao, nagpunta, kay ikaw ang requested, kay ikaw lang ang kinakatakutan ni Kerwin Espinosa. So, ako, Your Honor, taga Leyte. So, parang akong, I am very impressed and happy for that information because makauwi na din ako sa amin. But, yun na, Your Honor, Mr. Chair, nung ma-assign ako, siyempre, ang instruction, si Kerwin Espinosa, i-disband. No?
kasi siya ang nag-proliferate ng drugs doon sa Albuera, sa Region 8. So namasayan ako for only 18 days, for 1 month. Na-disband natin ang grupo ni Kerwin Espinosa na nag-surrender yung papa niya for protective custody 1 month nandito sa atin para na sa star witness, maging star witness natin. Fortunately din, si Kerwin Espinosa nahuli sa ibang bansa. For my 6 months na nahuli natin, nakakonfiskate tayo ng drugs for 14 kilos, more or less, yung baril na 60 to 70 pieces na long and short firearms. Walang namatay sa operasyon ng illegal drugs. Because of Senate hearing, Your Honor, Mr. Chair, si Kerwin nagsasalita sa Senate. And before nagsalita si Kerwin Espinosa, may reporting ako sa office ni CPNP Bato the day before the Senate hearing. Doon mismo, Your Honor, Mr. Chair, nakarinig ako kay Senator Bato na ako involved ng drugs. Sabi daw ni Kerwin, tumatanggap ako ng 20,000 per month na na-assign ako sa Davao. That is the first time, Your Honor, Mr. Chair, na paluha ako nagtingin kay Sir Bato na nasali na yung pamilya ko, yung buhay ko, na disband na si Kerwin Espinosa. Why I am here, sir? Para mag-report sa iyo na accomplish ang trabaho. Although hindi sa akin yung responsibility na namatay si Mayor. But sabi ni CPNP Bato at the time na hindi nandito si Colonel Ferro. Colonel Ferro, sir, is head at the time of anti-illegal drugs group. Kawawa naman. Pidig na yon. Pidig na ngayon. Di siya na-promote. So, kawawa naman. Oy. kinonfirm ni Colonel Ferro na ako daw tumatanggap. Sabi ko, saan man si Kerwin, sir? Hindi din ibigay sa akin si Kerwin. Ni isang bisis, isang minuto na si Kerwin ibigay sa akin nung mahuli si Kerwin. When in fact, ako ang team leader ng folder ni Kerwin Espinosa. So nagtaka na ako, Your Honor, Mr. Chair. But I believe in God that the truth will set me free. When doon na sa Senate, Your Honor, Mr. Chair, Ngayon na yun. kinukross na si Kerwin Espinosa. Stated sa documents naman na sa lahat ng tanong ng mga senators at the time, na lahat ba tumatanggap ang tanong, ang sagot ni Kerwin Espinosa? Hindi lahat, sir, maliban kay Sir Espinido, na instead na hingian ko siya ng bank account, isend sa akin yung Bible verse. So, na-impress ako yun, but disappointed because alam ko na si Kerwin, magtanggap talaga yun na totoo kasi nandyan hinawakan nila si Kerwin Espinosa at that time, Your Honor, Mr. Chair. So, nagkataon, may trust tayo sa Panginoon na hindi talaga totoo. So, nangyari na hindi totoo. Nung medyo may bikil na kami ni CPNP Bato, Your Honor, Mr. Chair, gabi, mga 9 o'clock, right after sa Senate inquiry, tinawagan ako ni CPNP Bato na, okay, isog ka man sa Bisaya pa, doon ka sa Usamis. Tingnan natin. So, maraming nagsabi, Your Honor, Mr. Chair, na kung ako magpasahin ng Usamis, patayin. Kasi ko ilagay sa baba ng buhaya. But I believe in God always, Your Honor, Mr. Chair, that every assignment that I have, that is a blessing and there is a purpose. Pinuntahan natin, Your Honor. They think na hindi makaya kasi parang in-underestimate lang yung pagkapulis ko because number 1, lateral entry ako. So, ganun ang mga nangyari, Your Honor, Mr. Chair, sa kunting information na ibigay ko sa inyo ngayon. But to tell you to end, ako, Your Honor, Mr. Chair, hindi lang biktima ng rubber hold-up, extortion, biktima pa ako ng destabilization ng karakter ko. Ako ang nag-disband ng grupo ni Kerwin Espinosa. But, gusto nila na isali ako sa drug money na protector ni Kerwin Espinosa. Pangalawa, and I have, Your Honor, a list sa PR address list na sinali ako sa kay Espinosa as level 3, high value target, Your Honor, Mr. Chair. Drug lord pala si Espinido. So, doon na naman sa Usamis,
Nung ma-accomplish natin ang Usamis, Your Honor, Mr. Chair, pinapareport na naman ako sa office ni Police Brigadier General Archie Gambua na sinabihan ako doon na, Juby, involved ka pala sa Malaysian drug trafficking. Wala ako magawa, Your Honor, Mr. Chair, just only to pagdasal lang. Lord, ikaw talaga kakampi ko, ang pulis ngayon. Sino pa ang paniwalaan ko? That time, Your Honor, Mr. Chair, may pagkataon na pinapatawag ako, pinapareport ako kay President Rodrigo Duterte at the time. Nag-report ako direct sa kanya. Sinabihan ko na siya kaagad, Sir, bakit sinali na naman ako sa Malaysian drug trafficking? Kung hindi sana gusto niyo na mangyari itong nangyari ngayon kay Espinosa at saka kay Paruhinog, bakit pinahintulutan niyo ako na mag-team leader? Maghipis. Sana wala na lang para hindi niyo ako isali ng ganun naman lang na tinawag, Your Honor, Mr. Chair, na games of the general. So, continuous because I am obedient to my senior officer. Inasign na naman ako ng Iloilo. Pulpul na pamumuno. Masign tayo ng Iloilo, but before, Your Honor, Mr. Chair, may huli tayo accomplishment natin sa Usamis, 168 na mga arrested person. They are all convicted. And siyam lang ang namatay for 2 years na mga poser. Wow. Siyam lang ang namatay. Galing naman. Sa drug operation, illegal drug operation ang masasabi ko, Your Honor, Mr. Chair. So, nung ako ma-assign sa Bacolod, from Iloilo, going to Bacolod, going to part of Negros Oriental, na mag-report ako na malapit na makuha natin, Your Honor, Mr. Chair, kung saan talaga ang drugs, going to Negros Oriental. Pa-stop ako ng trabaho kasi mag-report si Espinido sa Krami kay kasali sa 357 drug watch list na naman. Nagpunta ako sa Camp Krami, Your Honor, Mr. Chair, hindi ko alam kung yun pala ang pakay ng pagpunta ko doon. Pinapapasok lang ako sa covered court, nakikita ko sa stage ang list, yung naka-font na 357 watch list ang present. Ako pa ang pinapauna na mag-drug test. Ako pa ang pinapauna na lie detector test. Sabi ng mga officer sa loob lang, Your Honor, Mr. Chair, Juby, bakit nasali ka dito? Akala namin kalaban kita. Kalaban kayo namin. Pero bakit nasali ka dito? So, ang daming tanong because alam ng mga officer na nagtrabaho sa Espinido na may Panginoon na totoo. So, best practices for me, Your Honor, Mr. Chair, before I end. Kung saan ako ma-assign, makita mo, Your Honor, Mr. Chair, yung stasyon ko na makita mo, papasok mo yung 10 commandments sa likod ng desk officer, yung Psalm 23:91 sa bawat poste ng station, yung mga signage ng checkpoint ko, Bible verse, at saka first offense ko, Your Honor, Mr. Chair, kung traffic violation lang, 10 commandments before ko mag-penalty sa kanila. Just to give, emphasizing the police officer and even the constituents na talagang may Panginoon. Kasi sa akin, Mr. Chair, Your Honor, yung mga poser at saka user, they are all victims. Bigyan ko sila ng second chance. Kaya lahat ng mga istasyon na assign ako, I call the attention of the executive, the mayors, the siblings, and the other relatives, nakausapin ko sila to give them a second chance. So yun ang mga ginawa ko, and it is recorded, Your Honor, Mr. Chair. So thank you for the time, Your Honor, Mr. Chair. And before siguro mag-in ako, sabi ko pa nga, I would like to distribute my sworn statement to make you have a perusal and reference. Sige, Comsec, please help them. Although copies of the affidavit have already been distributed earlier. Grabe guys, no? And I'm sure the members have read the affidavits. Naririnig ko ang pangalan niya. Talagang matino at matinik ito. Magaling talaga siya na pulis. Salamat. Pero katulad ka ng sinabi natin, ako, mahilig talaga sa planted. Yung pinuno nyo. Congressman Chua present. Thank you, You are Mr. Chair. recognized, Congressman Chua. Wait, may I proceed, Mr. Chair? Please proceed. Thank you, Mr. Chair.
affidavit na sa page 7 po, nakalagay po dito, Jovi Espinido, at ito po ay notaryado, at may pirma po dito sa taas ng pangalan na Jovi Espinido. Ito po bang pirma ay pirma po ninyo? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Pakinggan nyo to, Maraming guys. salamat. Mahaba to. At ang kada pahina po Maraming nito ay may revelation yan. pirma po na initial sa baba po. Page 1, page 2, hanggang page 6. Ito po ba mga pirma po ninyo? Opo, Mr. Chair, Your Honors. Thank you. Kanina po binabanggit po ninyo na kayo po ay active member ng PNP. So, ano ho ang inyong position ngayon at saan po kayo ngayon nakadetail? For me, now, presently, Your Honor, Mr. Chair, at the Department of Personnel, non-duty status for going to retire, Your Honor, Mr. Chair. Non-duty status, so ang ibig pong sabihin kayo po ay naka-floating, tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ano po ang, alam po ba ninyong dahilan, ba't po kayo naka-floating ngayon? That is the procedure, Your Honor, Mr. Chair. But as long that you are going to retire for 3 months, may issuance na doon na non-duty status ka na para sa mga requirements for your retirement mo na ma-comply mo, Your Honor, Mr. Chair. Okay, so ibig sabihin po, 3 months from now, kayo po ay magre-retiro na sa serbisyo. If God's will, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. So sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, kayo po ay dating Chief of Police ng Albuera, Leyte. So bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong mga naging duties doon? Pardon, Mr. Chair, Your Honor. Bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong naging duties doon bilang Chief of Police? Number 1, to disband the Kerwin Espinosa drug groups, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Dito po sa inyong affidavit, number 4, page 1, sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honors. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi Prior pa. to the call? Hindi pa, Your Honors. So, ito po yung kauna-unahan? Yes, Okay. Your Honor. So, normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP direktang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ito po ba normal procedure? Hindi normal, Your Honors. Hindi normal yung Yes. pagtawag po sa inyo ng diretso Yes, ni Your Chief Honor. PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honors, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na pagdala sa inyo na ikaw Espinido sa personnel na ikaw na-assign na doon. So mayroon kang order, you must report to your new assignment for to avoid owl. So, paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka? Bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell here the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honor, because masayahan ka. Ma-impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang ranggo mo, tinawagan ka ng Chief PNP.
Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakakilala ko, Your Honor. So, nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major. Major, yes. Pas major, tama po ba? Major, Okay. yes, Your Honor. So, nung kayo po yung nagkausap ni Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, about this war against illegal drugs. So, dapat galingan mo, ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So, dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So, Your Honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Abuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, So, pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all sasabi means. ko. Yes. Okay. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug Syndicate. Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina 18 days Yes, Your na Honor. disband po ninyo? Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-masahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalingan ko talaga yung kausapin yung mga pulis nandoon assign kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga police non-commissioned officer, yung mga sarhento, na magpa-relieve sila kasi takot sila na ako ang hipi na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na tong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay PNP de la Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may bibinta pa ng drugs because 2 days pa ako doon dumating sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nag-bypass tayo ng malaking bypass natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at saka pagkatapos. Ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Ang Honor. binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig nyo po bang sabihin, magkakuntsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So, magkasama sila? Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may execute na affidavit at may kasama po itong ledger and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, nasaan na po itong affidavit, ledger at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, RIAS, NIAS, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file folder sana natin, Your Honor, ibinigay turnover ko sa provincial director namin at the time
Colonel Simborio. Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo, si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Tama Your po Honor. ba? Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay Chief PNP De La Rosa, Your So Honor. yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So pag nag-report ko po kayo kay President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso Your po kayo Honors. nagre-report. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi Okay. normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP Bato. Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, our resource person today is a man I previously worked with. He was my first chief of police when I was the mayor of Usami City. So I move, Mr. Chair, that I be allowed to address our resource person directly. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel, magandang araw po. Magandang araw. Nabasa ko po ng maigi ang the same affidavit na binasa at kinumpirma ni Congressman Joel Chua. May tanong lang po with regards to your assignment in Usamis. Sinabi niyo po that it was PNP Chief Bato who tasked you to dismantle the local drug kingpin by all means necessary, and that supposedly meant to neutralize or eliminate the target. Dito din po sa affidavit ninyo, sinabi niyo po na si Mayor Aldong Paruhinog nag-report sa inyo na itong lahat ay politically motivated or he is being politically persecuted. May tunong lang po, aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Usami City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato De La Rosa, Your Honor, who gave an order. So wala pong iba. It was Chief PNP Bato. Yes, Your Honors. Sinabi niyo din po na tinawagan kayo ni Chief PNP Bato. The same question with Congressman Chua. Paano niyo po na-confirma na yun si Chief PNP Bato ang tumawag sa inyo? Number one, Your Honors, siya ang tumawag, nag-introduce sa kanyang sarili na siya si Chief PNP Bato at saka nagsabi siya na sa katabi niya, nandito si Mayor Johnny De La Serna na nag-request. At saka right after na mag-usap kami, Your Honor, Mr. Chair, binigay niya yung cellphone niya kay Mayor Johnny De La Serna, in which si Johnny De La Serna, incumbent mayor ng Albuera, ay kaibigan ko. So alam niyo na po yung boses ni Chief PNP Bato? Yes, Your Honors. Colonel, sinabi niyo din po sa paragraph 18, in police language, it included
neutralization or elimination of the target. Pwede po ba nating i-expound? Ano po ibig sabihin ng neutralization or elimination? Pwede po natin klaruhin? Ano po ibig sabihin nun? Yun, sinabi ko, Your Honor, Mr. Chair, pag-neutralization, it is very common for the officers na isa lang din ang meaning. No? By all means, ikaw na ang bahala ang operatives or ang frontliners or ikaw ang nag-implement ng istasyon or search warrant or warrant of arrest. So does that include, Colonel, na ang pagpatay sa target? Kasali na, Your Honors. So, kumbaga, parang sinasabi niyo po na yung order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying patayin ang target? Your Honors, Mr. Chair, I understand you if you- allow me to not to answer that question, Your Honors. I understand if you will not answer it, Colonel. Sinabi niyo po sa inyong salaysay na na-establish nyo in 2 months na yung droga, na yung illegal drug supply in Ozamis ay nanggagaling sa Paruhinog crime family. Paano nyo po ito na-establish, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, I've been assigned in Ozamis mid of December. I talked to the siblings, the mayor, the Paruhinog family. To this, after I assume as a chief of police in that city, telling them what really I want to do, I want to have from them, na gusto ko, Your Honor, Mr. Chair, na isurrender nyo na lang lahat para makauwi na ako sa Leyte. But then, sabi nila, politika yon. Pinapabayaan ko for 2 months, Your Honor, Mr. Chair, na magtrabaho ang Paruhinog because before I assign in Ozamis, I've heard a lot na dalawa ang PNP, dalawa ang LTO. Ang PNP, that means ang isa, Philippine National Police, yung isa, Police ni Paruhinog. Yung LTO naman, Land Transportation Office, yung isa, Lawis Transportation Office. Pag PNP, lahat ng mga huli sa police natin, PNP, na Philippine National Police, i-turn over sa police ni Paruhinog. So doon ang transaksyon. Kung ikaw naman manawakawan ka ng mga sasakyan, doon ka magpunta sa police ni Paruhinog, sa office ng tinawag nila na Lawis Transportation Office para magbigay ka ng pira. Nalaman ko na yung lahat for 2 months na sila lang ang nagtrabaho. Manghuli sila for citizen's arrest. Pinoprove ko, Your Honor, Mr. Chair, na totoo talaga yung sinabi nila na dalawang police PNP sa Ozamis, dalawa ang LTO. Nung last, Your Honor, Mr. Chair, na tinuturn over nila sa akin na mag-asawa, a couple, na nagsasalita na sa amin na, Sir, planted sa amin ni Mayor. Kasi kami nagbibinta, Sir, pero nung malaman namin na ikaw na ang nasign dito, nagpunta na kami sa Marawi. But we observed, Sir, na hindi ka man ang huli. So bumalik kami dito para magbinta. Pero Marawi ang source namin. Nagkataon, Sir, na wala na kaming item, yung Shabu, Your Honor, Mr. Sir. Pinantiran kami ni Mayor para lang mahuli. So, at the time, Your Honor, Mr. Chair, pinuntahan ko na si Mayor sa opisina, sinabihan ko na stop na lahat ang operasyon ninyo, ako na ang magtrabaho, Your Honor, Mr. Chair. So, Colonel, in short, nag-imbestiga kayo ng maigi at you were convinced that the Paruhinog were really into the drug trade. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, in your the same affidavit, sinabi niyo po, in this period
Mayor Aldong reached out to me 3 or 4 times signifying his intention to surrender. Maitanong lang po, ano po ang kinatatakutan ni Mayor? Bakit gusto niyang mag-surrender? Siguro number one, Your Honors, na papasukin siya, hulihin siya, applyan siya ng search warrant, or siguro mamatay, kay marami naman ang news at the time, Your Honor, Mr. Chair, na maraming namatay kasi involved sa drugs o na masali ka sa list, sa watch list. So, takot siyang patayin dahil nasa drug list siya, Colonel. It may be, Your Honor, possible. So, ibig sabihin, pag nasa listahan ka, there is that real threat that you might die. Yes, Your Honors. Thank you, Colonel. Nung nag-serve po kayo ng search warrant, sinabi niyo po na 15 people were killed on July 30, 2017 at 2 a.m. And pagkatapos po nito ay pinuntahan po kayo ng ating dating presidente, Rodrigo Duterte, and Chief PNP Bato para i-congratulate kayo. So, ibig po bang sabihin na kinongratulate kayo nila dahil na-neutralize nyo na ang mga paruhinog or yung drug syndicate sa Osamis? Yes, Your Honors. Ibig din po bang sabihin, Colonel, na kinongratulate kayo ni Chief PNP Bato dahil na-accomplish nyo yung order niya? Your Honor, Mr. Chair, if you allow me not to answer that question, Your Honor. Mr. Chairman, Yes, Congressman Suarez. yeah, point of order lang. I've been listening to, with the indulgence of Congressman Omenal, of course. I think some of the information that a resource person is ready or will divulge might implicate or incriminate him. And maybe it's best that when it comes to the sensitivity of these informations, may I move that it be conducted in executive session where confidence and confidentiality can be exercised among the members of this committee. Okay, thank you, Congressman Suarez. Yes, the next to interpolate is Congresswoman Migs Nograles. You're recognized. Grabe pala mga Thank you, Mr. kababayan. Chair. Antindi. Mayong udto, Colonel. Mayroon to, ma'am, Your Honors. Lumabas ang baha. Sa inyong affidavit, nakasulot dito, Mr. Chair, na sa paragraph 30, I confirm that there was a quota and reward system. So, may quota and reward system. Ano po itong quota and quota system at ang reward system, Yan, lumabas Mr. Chair? na. Dalawa yon, Your Honor, Your Honors, Mr. Chair. Pagkuta at saka reward. Sa akin naman, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang kuta, bawat araw dapat ang pulis may matukhang yung knock-and para pasurrenderin sa police station para sila marehab or voluntarily. Ang reward naman, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operation through bypass operation, search warrant, implementation, may reward system yung mga local official. Ano ko, Your Honor, Mr. Chair, ang Osamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng bypass operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No, mga lalaki yon na mga pusher sa Osamis. So yun ang pag-intindi ko. The other quota naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ibigay. Grabe pala. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang pag-intindi ko sa
dalawang klase ng reward at saka quota, Your Honors. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao. Yes, Your Honors. Etong quota, kanina galing ang listahan para ma-hit ang quota. From the DI at saka mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Chair, yung mga Intel community. So, bago nila ibigay kay PRRD sa list. So may nag-o-order, nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan, kailangan nyong i-hit ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? For information, Your Honors, kung saan ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ko kasi inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact very clear naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang maski ang Bacolod, Your Honor, Mr. Chair, nakahuli tayo ng Ano ba yan? patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya 2 beses na tokhang na maintindihan natin. Kasi parang standard po ang sa inyo po ba ang tokhang? Sorry, Your Honor. Reply to the query of the members, Colonel Espinido. Yes, Please sir, proceed. Mr. Chair. Ano ba yan? That means nak mo yung Play. nak mo yung bahay tapos Chair, so yung quota na sinabi affidavit nyo na may 52 Nagahang, guys. po dito na pupunta ka kasi yung alam nyo, paragraph 30, we had to knock on doors of 50 to 100 houses suspected of drug use or pushing. Ito ang operation na tinatawag nyong tokhang sa loob. yes, Your So Honor. kakatok kayo, Your Honors, sabihan sila na nasa list. Oh, yeah. So magpunta kayo sa police station para ma-clear yung pangalan mo, instruksyonan ka na yun ang instruction sa so kayo po ang pupunta sa kakatok, ano to, in the guise of voluntary surrender or kukunin, pupunta sa estasyon? voluntary surrender, Your Honors. Tapos hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? No due process. Diretsong rehab? Hindi, Your Honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ako, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honors, kasi alam nyo naman yung mga junior officer, they are all obedient sa instruction pamtaas. May legal counsel kami, mga pulis, na akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko sa akin istasyon, hindi ako nag-implement ng tukhang. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to ng alam ng iba na ang operation na to, kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso, kayo ang magde-determine po nito. Yes, Your Honor, standard yan. Na may nag-o-order galing sa higher ups. Yes, Your Honors. And then, itong reward system naman, sinabi po, Mr. Chair, na under an operation, nakukuha ang reward. Right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, sa istasyon, yung nahuli mo, na-bypass, din na-implement mo yung search warrant, na-filean mo ng complaint yung mga suspected person. So, may buy-bust operations, may search warrant. Dun sa affidavit nyo, mga 2 beses kasi na nangyari dito yung sa Albuera. May search warrant, pumasok Mr. Chair, sila with the search warrant on illegal possession of firearms, tapos yung nag-search, biglang namatay itong si Mayor Espinosa. Sa Ozamis din, itong mataas na syndicate na drug lord na si Parahinog, pumasok din na may search warrant.
through the guise of illegal possession of firearms o pagpasok, namatay din po. Itong pagkukuha ng search warrant, sa alam ko po kasi, di ba pupunta po kayo sa judge, at pag pumunta kayo sa judge, may witness yan at may ipapresent para mag-grant ang search warrant. Pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant on the guise of illegal firearms? Papasok, may makikita, tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, Mr. Chair. Ang kaugalian, for my experience, pag makita ng judge naman na may probable yung witnesses, deponent, na talagang nandyan may illegal items sa area, sa kung sa search warrant, yung affidavit ng deponent at applicant na team leader, mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang judge. Doon na, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement mo na kung ano mga pamaraan na naman ang gawin mo as long as you are in accordance with the POP Standard Operating Procedure ng PNP, Your Honors. So, itong search warrant, sinusundan naman. Yung mga witness na to, saan po galing? Ang sa Albuera, for your information, Your Honors, hindi ako ang applicant ng search warrant. Ang joint lang yon. Ang sa CIDG. So, ang CIDG ba ang pumapasok to search? Grabe, guys. Sila naman ang applicant. Joint with us, Your Honor, Mr. Chair. Bakit? Kami ang may alam sa area. Yung CIDG, nagpunta lang doon para mag-verify, validate, to confirm na mayroon talagang illegal yung isang subject person. Din sa pagpasok, Your Honor, Mr. Chair, because alam na ng lahat na fully armed ang grupo ni Paruhinog. Itong reward system na to, naging standard to throughout the country? Sa pagkakaalam ko, Your Honors, yes. Paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Pinag-uusapan nyo? Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo? Very known naman yun, Your Honors. Very known within... Within the PNP. Okay. Standard siya. Hanggang ngayon ba? Alam nyo po ba kung... Hindi ko na alam, Your Honor, sa ngayon, Okay. presente. Sorry, Your Honor. So, dito, no, nakasulat dito sa inyong affidavit, no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your Honors. And sinabi niyong legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa pag may voluntary surrender sa grupo nyo. Tama, dahil may LGUs. Paki-explain lang po, bakit kailangan Actually, itong reward system, bakit kailangan, Mr. Chair, ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng police na hulihin itong mga suspected or nahuhuli sa bypass operations? Bakit kailangan ng reward system? Ba't kailangan din ng LGU pumasok para rewards na to? Yes, Your Honors. Ang nangyari sa police, magaling lang mag-take ng order, magbigay ng order, pero hindi magbigay ng allowance or financial to accomplish the mission, Your Honor, in which ang bypass hindi ka ganun kadali, Your Honor, na puntahan mo, hulihin mo. Dapat may pira yung gasolina ng motor, ng police mo, operatives. Kinausap ko yung mga executive, Your Honors, kung saan ako ma-assign, na ganun ang mga mangyari sa atin, Your Honor. So, nag-voluntarily na magsabi sila, Your Honors, na sige, kami ang magbigay ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli. Itong reward, kasama, so kung ma-hit mo yung quota mo, may reward ka. Kung meron kang ma-eliminate, may reward ka. Iba-iba ang levels nito pag makuha mo ang pag may ma-accomplish ka, iba-iba ang reward. Sa akin, Your Honors, manak mo lang, hindi kasali yun sa reward yung mapuntahan mo lang para katukin mo, mag-surrender. Walang reward yan. Anong mangyayari kapag tumanggi ka?
Yun na ang mangyari, Your Honors, i-relieve ka. So, ito po ba ang nangyari sa inyo? Dahil sabi nyo po, hindi nyo po ginagawa. Tumanggi ka po ba? Kaya, Mr. Chair, nasa derogatory list ka, biglang nasa high-profile drug list ka. Bakit ganon? Siguro, Your Honors, isa yun na dahilan, pero sa akin, pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at saka ni Paruhinog. Etong si Espinosa, no? Dahil sinasabi niyo po, Mr. Chair, na si Espinosa po ang dahilan kung bakit hindi, di ba, nasa derogatory list or tina-target siya. Sa affidavit niyo, earlier, sinabi niyo na sinabi ni Senator Bato de la Rosa, no? Na ikaw ang inassign niya, tinawagan ka po niya para i-disband itong grupo ni Kerwin Espinosa. And then, later on sa affidavit nyo naman, sinabi nyo naman na meron kayong mga binild up na kaso against Kerwin Espinosa that later on na dismiss. Yes, Your Honors. So, pwede pa kayo-explain na bakit sa una, ito ang orders na binigay sa inyo ng hepe nyo, no? Tapos biglang siya naman din po ang nag-dismiss. Anong nangyari sa gitna? Bakit biglang may protection na tong si Kerwin Espinosa? Una, Your Honors, na kompleto na, na-disband na yung papa niya, star witness ko na, nakakustody niya sa akin yung mga witness taken, Your Honor, and I remember na mga 8-10 na mga witnesses, na mga talaga ni Kerwin na execute ng affidavit. Pero, nakapagtaka naman sa akin, Your Honors, ngayon sa akin si Kerwin, pagkatapos sana sa mga affidavit nila, totoo yun. And, naman, tinignan ko na, hindi tayo mag-umimik, Your Honors. Alam nyo, nun ka-brave na sagutin yung CPNP, bakit ba? So, kumbaga, Mr. Chair, para may protection, may sistema din ng protection, Colonel. Yes, Your Honors. May sistema ng reward, may sistema ng quota, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Sa inyong affidavit, Colonel, nakasulat dito na ito sa pagbibigay ng reward, dito sa sistema ng reward system. Sabi niyo galing may LGU na nagbibigay ng reward. May isa po dito nakasulat na sa affidavit niyo sa STL or Small Town Lottery. Paano po nangyayari yon na ang STL ang nagpopondo sa pagbibigay ng reward system na ating na-establish earlier? For Your Honors, si Mayor Navarro, Mayor of Clarin, Misamis Occidental, nung nangyayari, Your Honor, na si include in watch list, sa drug watch list ni PRRD, tumawag sa akin personally si CPNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. Ang sagot ko naman, para malinaw, itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, Yes, na Your drug Honor. lord siya. yes, Your Honor. And pinigil kayo? Habulin? Sinabihan na ako, hindi ko alam bakit sinali ako na hindi ko man area ang Clarin. Sinabihan po kayo na wag niyong galawin. Yes, Your Honors. Itong Mayor Navarro na to na nasa watch list, kasama po ba siya sa mga nag-handle ng mga STL sa area niya? Yes, Your Honors. Kasama yun sa reward system. So, ibig sabihin siya nagpopondo sa reward system kahit na nasa drug list siya, nasa watch list siya. Probably, Your Honors. And may direct order kayong natanggap galing sa dalawang very known personalities. Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So,
I would like to remind our resource person na talagang sana totoo po ito, lahat ang sinasabi niya dahil under oath po kayo. Yes, Your Sila Honor. mismo ang nagsabi, wag galawin kahit na alam nyo po na sa drug list, na sa watch list. Yes, Your Honors. Dahil po kasama siya sa STL na pumupondo, kasama si reward system. Yes, Your Honors. Pakiulit lang po, sino ang nagsabi sa inyo na wag galawin itong na pumupondo na drug lord sa STL, sa reward system? Sino pong nag-order sa inyo na wag galawin po? Your Honor, Mr. Chair, can I answer that in a executive session, Your Honors? Sige. Meron din po dito sa affidavit nyo na may pumupunto doon kasama dito maliban sa LGU sa STL ang POGO. Paano nyo po alam na pati ang POGO, ang funding po nito, ang source po nito ay ang pumupondo rin sa reward system? Your Honor, Mr. Chair, nalaman na lang nung ininstruksyonan si Mayor Navarro na magpunta kay Espinido para yun na, para masitol ang problema. Navarro mismo nagsasabi sa akin na magpunta ka man, sir, sa Bacolod. Alam mo na, wala nang problema sa mga gastusin kasi lahat ng illegal gambling na natanggap, yun ang gagamitin para sa reward at saka sa illegal drugs na trabahoin ng police. But to tell you, Your Honors, only my police station, hindi lang, ako lang sa lahat ng police station siguro, iwan ko kung mayroon iba, na hindi tumanggap ng STL. Dito po tayo sa POGO. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumupondo din sa reward system na to ay mga POGO, galing sa POGO. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro, Siya Your mismo Honors. ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL ang POGO ang pumupondo dito. Yes, Your sa paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these POGOs were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. Again, Your Honor, Mr. Chair, allow me to answer that in a executive session, Your Honors. If I may, with the indulgence of Congresswoman Nograles, Colonel Espinido, nailagay niyo yan, statement na yan, dito sa inyong affidavit. So, siguro hindi na kailangan ito sabihin sa under an executive session because you have clearly stated in your affidavit in item number 40 yung tanong ni Congresswoman Nograles. So, please refer and answer the query of Congresswoman Nograles. I submit, Your Honor, Mr. Chair. Please proceed, Congresswoman Nograles. So, you confirm po, Colonel, na itong POGO may basbas at may orders pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na si tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. From Mayor. Okay. Dapat proteksyonan And ito, guys. meron din dito nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi nyo sa affidavit nyo. Paano nyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga fund ng mga reward system, Your Honors. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang kaya na protektahan, kasama din po ba siya sa Dapat proteksyon ito, guys. May proteksyon dapat siya. Bantayan siya. Binanggit niya yung mga tao Kaya, I hope, mabigyan siya ng security. Kawawa naman. At nakikita ko dito, guys, no? Talagang nagsasalita ng totoo.
dinawit. Sana yung mga colonel, mga general, magsalita na rin kayo. Ha? Grabe, nagagamit sila sa kasamaan dati. Abusado yung mga pulis doon. Nung panahon ni Dugas, my goodness. Oh, kawawa sila. Nandahil lang sa pera. Tignan nyo. Connect Who the can dots. give a further details of all this and corroborate your statements? Tama po ba, Mr. Yes, Chair? Your Honors. Meron din AIDG. Kasama po. Tama po. Yes, Your Honors. And itong mga LGUs and itong mga POGO entities na na-establish naman po natin ang mukhang galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system. Pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entities siguro na alam nyo or mga LGUs din na alam nyo po? Your Honors, Mr. Chair, sorry for that because I don't have any document na ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an chief of police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on sa executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also, and especially kay Colonel, na ilabas po natin within the executive session, Mr. Chair. So, ito, no, tama, sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, kung ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang nag-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor, Mr. Chair. At ang sistema naman ng quota sa pagbibigay ng mga orders, no? Mukhang at mga protection, sistema ng pag-protect, mukhang may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag-search mamamatay, at may sistema din na pinoprotektahan, parang katulad nitong ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinoprotektahan. At may sistema ng quota, malamang galing to sa orders. May nag-order dito. At ang pinangalanan nyo naman dito rin sa affidavit nyo, syempre, galing po to sa taas ang hepe nyo. At mukhang ito ang kanina tinanong ni Congressman Joel, no? Na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the category sa target, hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this Quad Committee na may pinili lang, no? Kung ano-ano, as long as yun lang ang nakikita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng tukhang. Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman ito mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Tama. Yes, Your Honor. At ito ang napangalanan naman natin. At nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard information from Mayor Navarro. Mr. Chair, maraming salamat. Kung Thank tagpian you, mo guys, yung Congresswoman mga Nograles. witness, connect the dots. Ha? Is Congressman Bongalon. Sa totoo lang, You're recognized. connect the dots. Thank you, Mr. Grabe. Chair. Afternoon sa ating lahat. Kasamaan. May I proceed, Mr. Chair? Let's proceed. Thank Tapos you. sasabihin nyo, the Good best afternoon, president. Colonel Joby Espinido. Pulpul. Good afternoon, sir. Your Honor. May I Pinakamasamang ask if you have a presidente. copy of your affidavit in your Kaloka. possession? Pati mga pulis na matino, Yes, Your Honor. nadadamay sa kasamaan.
May I direct your attention on page 6 of your affidavit, particularly on paragraph 30? Maiinis ka lang talaga. Buisit eh. Yung mga matitinong general On na paragraph dadamay. 30, which I quote, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. Do you confirm that statement, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Now my question is, and I just like to continue the flow of questioning of the Honorable Nograles. Can you please tell us, this Honorable Committee, how is the reward system being implemented during your time? Number one, Your Honors, ang quota, kung makahuli ka sa estasyon mo ng mga watch list personalities, then by basta through implementation of search warrant, doon na ang reward mangyari, Your Honors, in my station as Chief of Police. More story on how the reward system is being implemented. Lang siguro, Your Honors, because as I've said, reward to refund your have buy bust operation, because it involves money, yung gastusin, matagal yun. Pagkatapos yung search warrant naman, involved of money. So, parang i-refund lang, Your Honors, yung mga reward na yon sa trabaho ng police. In other words, Mr. Chairman, the reward system is all about money. Is that correct? Now, I would like to direct your attention to the third sentence of your 30, which I quote. Nagahag guys, pasensya kayo. When the leadership imposed a quota of 50 to 100, it to mean that we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected Kawawa palang mga Pilipino, kaloka. Use or pushing. You mentioned the word leadership. May we know, and can you please tell this honorable committee who are the persons behind or the personalities behind when you mentioned, when we are referring on the implementation of the reward system? Your Honors, from the chief down to the Chief of Police, Your Honors. You mentioned the word Chief PNP. Who is the Chief PNP at that time, Mr. Witness? Bato de la Rosa, Your Honors. And that you are referring to now, Senator Ronald Bato de la Rosa. Is that correct, Mr. Witness? Wag niyo iboto Yes, Your yan. Honors. Wag niyo iboto, Now, parang on my awa niyo next sa question, Pilipinas. Mr. Chair, because your affidavit talks about the implementation on war against illegal drugs. Kaloka. You mentioned so much, like your assignment in Albuera, in Bacolod, and of course, the quota and reward system. Now, my question, Mr. Chair and Mr. Witness, how would you characterize the war against illegal drug during the time of President Rodrigo Roa Duterte? Bulok na sistema. It's very impressive, Your Honors. And I'm maybe sorry, what makasabi, was the first sentence of your answer? Your Honors, and very practical. Masabi ko, Your Honors, na marami ang nasiyahan, no? Because sa akin naman, na hinanap na yung source ng drugs. But then, to say na ang nangyari, yung mga biktima lang, no, ang napatay, yung mga pusher, user. Sa akin naman, Your Honors, sabi ko I conclude, kawawa yung mga naging biktima lang. Para lang
tanggap ng reward. Grabe. Nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte. Nag-take advantage because of greed of position and money. Kaya maski sino na lang ang trabahuin as long as nasa watchlist ka, Your Honors. But it's very public knowledge naman sa atin dito na tayo nasiyahan sa ginawa. But then, inabuso. Yun na ang problema sa war against illegal drugs. Tama yan. Your Honors. The first part of your answer mentions it's very impressive, it's practical, but towards the end of your answer, you mentioned that yung mga user lang ang naging biktima dito sa kampanya laban sa illegal na droga. Now, in summary, can you please describe how was the campaign against illegal drugs during that time? Is it tragic? Is it a success? Is it a failure? For me, Your Honors, successful. Why? Hindi pa nakaupo si President Duterte, millions of surrenderes. When in fact, kung ako lang ang magsalita, Your Honors, within 6 months, drug-free na ang Pilipinas. Kasi nawala na yung rampant. Kasi ang pagkategorize natin sa drug-free, mawala yung rampant. Hindi tayo makapagsabi ng drug-cleared for that 6 months. Pero yun din, Your Honors, it's very sorry to say that nag-take advantage, take opportunity yung masama naman ng mga pulis para lang makapagpira at saka makaposisyon. Dalawa, Your Honor, sorry to say that. Thank you, Your Honors. Well, during the height of the implementation of the war against illegal drugs, are you aware that during that time there were protests, violent reactions, or comments that human rights were violated? Yes, Your Honor. So you agreed, do you agree that human rights were violated during those times? Yes, Your Honor. And in fact, I would like to direct your attention on the second or the last paragraph of your affidavit, which I quote, all I was able to say is that there was a violation of human rights in the implementation of drug war. Again, may I reiterate, do you confirm that statement, Colonel Espinido? Excuse, Your Honor, what paragraph, Your Honor? Sorry. Last paragraph on page 7 of your affidavit. 7. Talagang wala. Paragraph 42. Nilabag 42. ang human rights nung panahon ni Digong. Yes, I can, Your Honors. Obvious naman eh. That would be all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Bongalon. The next to interpolate is Congressman Ron Salo. Maraming salamat. Thank you very much, Mr. Chair. Please proceed. Thank you. Kawawa Good yung morning, kawawa Police yung Colonel mga ano Jovis guys, yung mga Pinido. inosinteng tao Good afternoon, sir. namamatay na walang kasalanan. Tinignan ko po kayo sa Google at nakita ko Nakakarudog po ng kayo. puso. Sabi Sa po totoo dito, lang, ang kakainis. description po sa inyo is known as a crusader against illegal drugs. Number 2, nakita ko rin po marami po pala kayong awards and decorations. Colonel, umabot po ng 10 ang awards and decorations po sa inyo. So congratulations. Thank you, Your Honor. At nabanggit din dito, ang Nagahang guys, drug war pasensya poster kayo. boy. Pwede niyo po bang Nagahang oh. sabi dito sa komite po kayo nabansagan na kung sa inyo pong pagkakala? Matinig to eh si Spinido guys. Sa kanila lang yung Your Honors, hindi na ako kasi nakita man sa trabaho natin, pero yung pagkasabi noon, Ay nagahang guys, pasensya na. Paruhino Groups, Your Po ninyo dahil po doon sa accomplishment po ninyo doon, kaya po kayo nabansagan na President Duterte's drug Honors. nabanggit po kanina, siguro dahil binabanggit po dito po ninyo kanina tungkol po sa pagre-report po ninyo kay President Duterte. Tama po ba yung dinig ko po kanina? Yes, Your Honors. Actually, binabasa ko po yung affidavit po ninyo, Colonel, President Duterte, except sa paragraph 28. Hala.
po ba kayong nais na idagdag dito po sa affidavit po ninyo? Wala na, Your Honors. Tungkol po doon sa nabanggit din po ninyo, nagre-report po kay dating Director General, Police Director General. Hala, nagahang. Ngayon ay senador po natin at kay President Duterte. Pwede niyo po bang explain po sa amin po ninyo at pangilang beses po kayo na nakapag-report kay President Duterte? Operation, Your Honors, sa sa Albuera at saka sa Osamis, Your Honors. Pangilang beses po kayo na na-meet ninyo in person si President Duterte? Mga 4 or 5, Your Honors. Na na-meet po ninyo in person? Yes, Your Honors. Kung na-meet po ninyo, nagkaroon din po ba na pagkakataon na tinawagan din po kayo, kapareho po ni Senator De La Rosa? No, Your Honors. No. Puro lahat po yun personal na pagkikita? Yes, Your Honors. Sa 4 na 5 beses na pagkikita po ninyo na nakapag-report po kayo, ano po yung pinag-usapan po ninyo? First, Your Honors, kinocongratulate ako, appreciate sa trabaho. Pagkatapos, magkumusta siya. Ako naman, Your Honors, as yung pinakababa na junior officer ba, masayahan ako na kami na makausap naman yung Chief of Staff, yung Presidente, Commander-in-Chief. For me, Your Honors, ginawa ko na pagsabi sa kanya, ito sir ang drugs. Sinabihan ko sa Your Honors na ako sinali ni Gamboa sa Malaysian drug trafficking. Ako sinabihan ni General Bato na tumanggap ng pera. What I've heard from his mouth, Your Honors, galit siya. When in fact, I remember na nandyan sa tabi ko si Secretary Anyo at the time, na sinabihan niya na, Sir, palitan na lang natin yung pulis ng army. Galit din siya sa nangyari na sinali ako, Your Honors. Yun ang masabi. Pagkatapos, yun man kasi, Your Honors, ang trabaho at saka gusto ko din para makapag-pray ako sa kanya na bawat magkita kami, pinagdasal ko siya. Siya lang magsabi right after maglabas ako na, Joby, always observe, wag mo akong ipahiya. Always remember in accordance with the law, always, Joby, wag mo akong pahiya. Yun talaga ang marinig ko sa kanya na pagsasalita from his mouth. Mr. Chair, ulitin po natin. So, po ninyo na-meet personally si President Duterte at nag-report po kayo. Ang sinabi po ninyo, yung una, dito po sa pagkatapos itong Albuera assignment po ninyo, Leyte. Pangalawa, dito po sa assignment po ninyo sa Osamis. Ano pa po yung ibang insidente na nakapag-report po kayo o nag-report kayo mismo kay Presidente? Last, Your Honor, second to the last siguro yon, sa Bacolod ako, Your Honor, na nag-attend si President Duterte sa isang birthday ng may-ari ng transportation business ng Bacolod. Pinapapunta ko sa hotel na inistihan ni President. Nagtanong lang siya, Your Honors, na kumusta ang Bacolod. So, sinabihan ko sa report ako, Your Honors, na ngayon, sir, nahuli natin, papunta na tayo doon sa Negros Oriental. Wala pala, ang source pala, hindi pala galing dito sa Bacolod. Pagkatapos, walang problema, sir, ang Bacolod. Doon ko marinig sa kanya, Your Honors, na nagsabi siya na isang nasa watch list na may resort ng Bacolod. So sinabihan ko siya kagad, sir, politika yon na BI na background ko yon siya. Hindi yung kasali sa list. At the time, Your Honors, tinawagan niya si Senator Bongo doon sa harap pagkatapos pinasabihan na tawagan ang PDEA na i-clear itong tao na to na politika lang. So that's the second to the last
Duterte, Your Honors. Paragraph 26, sinabi po ninyo dito sa I was really morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order in his 2017 phone call, which is to itutukoy po ninyo dito. In Chief Bato's words, wag tangon sila. Sino po yung eliminate them? Sino yung them dito? Mga yung mga tutok siguro. Yung Paruhinog. Yung does this mean to say, kasi pagdating po sa 26, Mr. Chair, sabi po niya dito, while the CIDG was the applicant, the search was conducted jointly, etc., etc. Then tumuloy po sa bandang dulo ng through a simultaneous search around 2 a.m. of July 30, 2017, a Sunday. 16 people were killed in these police operations, including Mayor Paruhinog and his wife. Ay, grabe. Does this mean to say, kasi continuous yung ninyo, although magkaiba paragraph, pero konektado yung pag-intindi po ninyo that you were convinced na kailangan yung implement yung Chief Bato's direct order to eliminate them. Doon sa paragraph 16, paragraph 26, na 16 yung namatay. Malala pala to si Bato. So yung po bang binabanggit po ninyo doon sa 25, it's a direct understanding ninyo doon sa order. Kaya umabot po sa next paragraph, 16 po yung namatay. Ay, grabe. So kasali yun, Your Honors. Pero that is a simultaneous implementation of search warrant. 6 na 6 warrant, Your Honor, sa siblings at sa kapamilya ni Aldong Paruhinog. Pero gusto ko maintindihan po, Mr. Chair, yung kanilang kaisipan. So, ibig sabihin po, dahil yun po yung intindi po ninyo, so, how do you feel na may 16 na namatay? That is resulted, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement ng search warrant na sila, kami na mga implementor ng search warrant, depensa talaga sa sarili because they have also fully armed ang grupo ni implemented the search warrant. So ano po yung tingin po ninyo doon sa 16 na namatay? So they are considered necessary doon sa nung ini-implement po ninyo? Area na madilim, pagkatapos putukan, it becomes now the collateral damage. Putukan kasi, kung saan lang yung putok, risba kami, yun, hindi namin tinignan kung may, ano pa dyan, kasi wala ilaw, madilim ang lugar at the time, Your Honors. So, yung tingin po ninyo sa kanila, itong mga namatay po na 16 are collateral damage. Doon po sa implementation po, and this is consistent nung in-implement po ninyo ito, doon sa tinatawag po natin na war on drugs. Tama po ba? It may be ganun, Your Honors. Kindly wind up, Congressman Salo. Thank you, Mr. Chair. Dito po, binabanggit po ninyo may reward system. Dito po sa paragraph 28, nung minute po kayo ni Chief Bato and President Duterte arrived shortly thereafter to congratulate her. Yung sinabi po sa inyo kung ninyo. Nag-congratulate lang, Your Honors, na salamat na accomplish yung sa accomplishment mo. Pagkatapos, ganun lang, binigyan ng plaque of appreciation at saka may schedule na kami na natanggap sa Krami, Your Honors, following weeks or months na nangyari. Binabanggit din po ninyo, panghuli, Mr. Chair, na mayroong reward system. Kayo po ba nakatanggap din, yung kayo mismo personally, o yung mga kasama po ninyo doon sa unit, ng any reward for the neutralization itong Paruhinog group? Sorry to inform, Your Honors, na yung natanggap ko, matandaan ko lang, yung kay Mayor Aldong Paruhinog na buhay pa siya na nag-reward ng 600,000
sa mga nahuli namin na mga laking drug poser ng Ozamis. Po ang nag-reward, Mr. Si Chair? Mayor Paruhinog, Your Honors. Si Mayor Paruino. Sila kayo po yung binigyan yung unit po ninyo ng 600,000. Yes, Your Honors. Para saan po yung nagamit po yung 600,000 po na yun? Sa mga nahuli na mga malaking drug poser ng Ozamis, Your Honors. Salamat po, Mr. Chair. Wala na po ako Thank you, tatanong. Congressman Salo. Let me remind the members that we still have another witness that we will present before the committee. So, kindly shorten our questions directed to Colonel Jovi Espinido. So, the next to interpolate is Congresswoman Sia Alonto Adyong. You recognize. Thank you, Mr. Chair. Mayong hapon, Colonel. May hapon, sir. May hapon. Nais ko lang balikan po. Tanungin kita doon sa paragraph 7. And this is a portion of the affidavit under paragraph 7 na gusto kong ikot. I was able to read these affidavits together with the logbook. Ito, you're mentioning about the Payola system, yung payment, no? Yung binabayad ng mga protectors dito sa page 7. At sinabi mo, I was able to read the affidavits together with the logbook that was enclosed with a copy of clear checks in the name of PNP officials. As such, I have learned that top PNP officials were receiving money from the Espinosa. And you were, after that, turned over this logbook, copies of the clear checks and affidavits with Police Brigadier General Francisco Imburon, then the PNP Provincial Director of Leyte. Alam niyo po kung nung nangyari after you turned over these logbooks, ano po yung naging action? Na-dismiss lahat, Your Honors, ang na-file natin ng mga officers. Ay, grabe. Na-dismiss lahat? Yes, Your Honors. So ibig sabihin, merong ginawang investigation, meron pong case na na-file dito sa mga listahan ng mga pangalan and eventually na-cleared? Yes, Your Honors. Okay. Ilang months pa ho ba nila ginawa yung mga investigation na ito? Nag-file ako ng November of 2016, Your Honors. 2017 na confirm yon kasi pinadalan ako ng notice ng Rias at sa Nias na individually kinausap na nila to confirm sa Albuera. And at the time, Your Honors, na-assign ako sa Ozamis March 2017. Yung Mr. Chair, kasi importante din ho natin malaman yung timeline dito, no? Nung pagbigay niyo po dun sa logbook na yon and they started the investigation, how many months do you think, as a regular process, do you think for a final, say for example, judgment to be rendered down? What is the regular process? Ilan pa po ba pala yung mga nasa listahan? Kasi ang sabi niyo po, parang you maintain that these names will be retained in the logbook. Ibig sabihin, ayaw nyo po ipa-delete. So, probably you know the names of all these officials that you saw in the logbook, no? The regular process ho ba, ilan ho sila? Sa Rias at sa ilan ho sila? Yes. Mga 23, Your Honor, so natandaan ko. Not mistaken. 23, may Nias 8, may DOJ 8, may ombudsman na 4. So hindi lang ho sila lahat PNP officers? Yes, Your Honors. Okay, sige. So doon po sa PNP officers, usually, mga yung regular na process, sabihin natin na dumaan sa normal na proseso na pagpalagay natin walang outside intervention of influence. How long would it take, for example, for a case to be either drop or dismissed or would go further for for further complaint or investigation? Pinakahaba na yun, Your Honors, yung 6 months. 6 months. Pinakahaba. In the case of all these names involving PNP officers in the logbook, ilang months po sila nagkaroon ng investigation and then how long will the investigation last
before the dismissal of order was rendered down? For 4 months, Your Honor, 3 to 4 months, may ginawa ng investigation ang RIAS. And sa palagay niyo po, masyado mabilis ito? At the time, Your Honors, mabilis. Okay. Sinabi niyo yun ho dito, kasi mukhang sabi niyo, dun ho kayo nagre-report diretso kay then PNP Chief Bato de la Rosa, no? How many times did you actually go to the Chief PNP to report a certain assignment? First, Your Honors, when I assigned in Albuera, nag-courtesy call ako sa kanya sa Krami. Then the next, pagbalik ko, Your Honors, nag-report na ako ng accomplishment sa Albuera. Pangalawa. Pangatlo, sa Usamis ako, Your Honors, nung kasagsagana ng assignment ko sa Usamis, March, April, 3 lang beses, punta ako sa Krami. Doon po sa 3 beses po kayong nag-usap ni then now Senator Bato de la Rosa, kasali ho pa ba dito doon sa sinasabi niyong nagkaroon kayo ng verbal altercation, argument kayo ni certain Senior Superintendent Albert Ferro? Yes, Your Honors. Kasama po doon sa pangatlong pag-uusap. Pangalawa, Your Honors. Doon pangalawa. Yung nag-usap po kayo regarding doon sa pagkaroon kayo ng parang sagutan. Kasi nga, according sa paragraph 16 ng iyong affidavit, ang sinasabi parang in-involve kayo doon sa nagre-receive kayo as one of the police protectors ng mga drug, no? And you said na hindi totoo, so nagkaroon kayo ng altercation, nagkaroon kayo ng verbal Hindi ho nyo ba na-mention kay Chief PNP na meron in fact kayong nakuha na listahan ng mga PNP officers doon sa logbook na sinasabi na sinubmit ninyo kay Police Director at that time to prove that you are indeed not part of any payola system or receiving any money as an evidence that you are really in fact an honest policeman? Have you ever thought of maybe, kasi parati kayong nagkakaroon ng connection with GP, nung kayo diretso kung nag-re-report, have you ever thought of maybe also informing the Chief PNP that you have had in your possession a list of the PNP payola system, protectors, just to prove that you are really innocent and you're one of the honest policemen? Sorry, Your Honors, for that situation, the junior officer cannot afford to do that, Your Honors, to sabihan mo yung PNP na, sir, ako, ganun. Ang sa akin, alam na niya, Your Honors, kasi nung malaman niya na may mga affidavit si Mayor Espinosa at saka yung sinabi ng mga list, pinapadala niya kay lahat ng documents, pati return check ni Mayor Espinosa, pinapadala niya, Your Honor, sa CIDG through kay General Magalong at the time, Your Honor. Pero yung pagbigay niyo po ng logbook ng lahat po ng listahan ng mga police kay Provincial Director, sa palagay niyo po ba hindi ito na-report sa ating chief that time, Chief PNP Bato de la Rosa? O aware po siya kasi nung time na ito, war on drugs di ba? Ang top priority ng ating administration, war on drugs, di ba? So, ito, sa palagay niyo po ba itong logbook na ito, talagang importante ito, kumbaga, parang isa ito sa mga explosive na smoking gun, di ba? Sa palagay niyo ba, dapat nabigyan or sa palagay niyo nakakuha ang ating Chief PNP ng listahan na ito ng mga police na tumatanggap ng illegal drug payroll? Yes, Your Honors. So, sa palagay niyo naka-receive din ho ang Yes, Your Honors. So, bakit ho nga, ang babalikan ko yung tanong ko, bakit hindi nyo, na-mention man lang? Kasi diretso kayong pupunta sa kanya. Limbawa, mention man lang sa kanya na, kasi sa pagbabasa ko po sa affidavit nyo,
affidavit ninyo, parang may insistence na ginagawang kayo ng storya, hindi ho ba? Ilang beses na, nung una, nung sa Albuera kayo, pangalawa, dito naman sa, nung na-involve, nasa ano kayo, nasa Osamis, tapos ito this time sa Malaysian drug trade. So, parang mayroon talagang nag-i-insist na kayo ay madikit doon sa mga pulis na tumatanggap ng illegal drug na ano, na money, no? So, having that access to the then Chief PNP, because sabi nyo nga, siya diretso ang tumatawag po sa inyo, bakit hindi ho kayo nagkaroon ng isang pagkakataon, halimbawa, na masabi sa Chief PNP na just to prove your innocence, that you are in fact clearing all the missions that were given to you, and you have in fact in your possession some names who are allegedly involved in receiving money from drug trade, illegal drug trade. Your Honors, nung nag-usap kami ni Chief PNP, Bato de la Rosa, nung sinabi ko kanina na that's the time, first time na ako napaluha, na kaharap ko siya, na sinabihan ko, bakit sir, sinali niyo ako sir? Anong kasalanan ko? Na isali niyo ako doon sa drugs, na nagtrabaho lang ako ng totoo. Bakit hindi lang kayo magsabi na hindi niyo ipahuli si Espinosa? So, narinig ko sa kanya, Your Honors, pagsabi ko na, sir, tao mo naman ako ang chief of police, kinuha mo na maging hippie ng Albuera. Your Honors, very disappointed for me, disappointment in my career, nasabihan ka ng chief PNP mo na, hindi kita tao, Job, ang tao ko si Albert, pero kawawa. Sinong pakinggan ko? Kung si Marcos, parang sa Cebuano, Your Honors, na hilak-hilakan lang ko ni Marcos. Parang ganun, kayo lang mag-translate, Your Honors. Ganun ang mga nangyari, Your Honors, na hindi na ako gusto na magsalita kay Chief PNP Bato at the time. Kasi yun na nga, hindi ako niya tao, hindi ako pinoteksyonan niya. Kawawa naman. Nagtrabaho lang talaga ako, Your Honors, ng tama sa trabaho ko, mag-report sa kanya. So Kindly wrap up, yes. Congressman Joe. Yes, Mr. Chair, I have several questions, but this involves probably requiring our witness to supply names and provide names to this committee. But again, we would be holding an executive session, and that's the time I guess that I will require our guest to provide us the names. And Mr. Chair, I also noticed that in his affidavit, on paragraph 22, he mentioned about my place, no, in Marawi City. This is in relation to his duty when he was deployed to Osamis City. And may probably later, Mr. Chair, I would also be requiring him to provide us detailed information legal trade arrangement between the city of Osamis and the city of Marawi. For now, Mr. Chair, that would be my final question. And mamaya na lang po sa executive session ko ipapatuloy yung mga tanong ko. Thank you, Mr. Chair.